na pala tong pamilyang to. Ilan taong ka nun? Kung di ako nagkakamali, siguro mga 10 years old ako. 10, 11, no? So mula nun, naging conscious na rin ako kahit paano sa paggasta. Pero deep in my heart, ang sabi ko, yayaman uli kami. Kailangan pag lumaki ako, yumaman uli kami. Lahat ng nawala sa amin, kailangan mabawi ko. Kasi alam mo, Chinky, nakakalungkot, no? Napansin ko sa Pilipinas, kung minsan, pag nawala yung kabuhayan mo, pati yung respeto ng ilang tao sa'yo, nawawala eh. Diba? So sabi ko, lahat ito dapat maibalik. Ano ibig mo sabihin yung respeto ng ibang tao ay nawawala? Karanasan kasi namin yan eh, no? Sa pamilya na dati, pag halimbawa may gathering, kami yung paborito. Diba? Pero nung nawawala na yung kabuhayan mo, minsan di ka na pinapansin. Tapos maraming ibang tao na gustong abusuhin ka kasi alam na wala ka ng pera eh, no? Lokohin ka man nila, wala ka ng pera para maghabol sa kanila. Yun ang napansin ko. Pero siguro, June, sabi mo nga nung una marangya ang status mo sa buhay. Siguro gusto ko lang malaman, gusto na namin malaman, paano ba siya naubos? Diba? Parang anong nangyari? Oo. Alam mo, ang nanay ko, napakabait na tao niyan at mahal na mahal kami niyan. Kaya lang siguro, hindi siya gaanong magaling sa negosyo. Kaya nung namatay ang aking tatay, unti-unting nawala yung aming kabuhayan. Naibenta yung school bus namin, no, naibenta yung, dati may maliit kaming kantin, nawala rin yon. Tsaka alam mo, isa pa, napakabait niya kasing kapatid eh. Hindi ko alam kung tamang sabihin ko to, pero tinulungan niya yung kapatid niya na magbayad ng utang, no, hanggang sa maapektuhan na yung kabuhayan namin. Ito nga dapat mo, Christina, at mga nakikinig na nanonood, 2 aral ang kailangang kapulutan po natin ngayon sa kinikwento ni June. Number 1 is yung money is very relative. Ano ibig sabihin nun? The more money you have, the more relatives you have. Yes. No money, no relatives. Diba? That's true. Diba? Yun nga, pag wala na kaibigan, wala na pera, wala na. Lalo na yung mga kababayan nating OFW, nako! Habang nagpapadala kayo, sikat kayo. Sigurado. Pero pag kayo umuwi na kayo dito at wala na kayo maibigay, ay wala na. Wala na. Para na kayong basahan. Pangalawa, tatandaan nyo rin yung sa kanyang nanay, yung your strength can be also your weakness. Yung kayong kalakasan ay pwedeng maging iyong kahinaan. Ang kalakasan ng kanyang magulang, ina, ay galante. Yeah. Pero to the point, tulong na ng tulong sa iba, nakalimutan na yung sarili. Okay. Siguro kasi, Chinky, mahirap din to draw the line, lalo na kung let's say kapatid ka, gusto mo tumulong, parang saan mo lalagyan ng boundary, diba? O ng hangganan na hanggang dito lang ang pwede kong itulong. Pagdating sa pagbabayad ng utang mo, wala na ako dyan. Hindi ko na responsibilidad yan. Yun nga, pero panuntunan yan siguro, kukunin lang natin itong pagkakataon kasi nabuksan na itong topic na ito. Lalo sa buhay pinansyal sa pamilya, parati ko sinasabi, sa pagtulong, charity starts at home. Ang kawang gawa ay nagsisimula sa sariling pamamahay. Kung ikaw ay single, magulang mo at kapatid, pero pag ikaw may asawa na, ang priority mo yung anak mo at saka ang asawa mo. Yun. At pangalawang prinsipyo, hindi ka pwedeng tumulong kung mismo ikaw ay wala. Diba? That's true. Pero siguro, June, ngayon, na balikan na natin kung bakit nga, ano yung naging source or kumbaga naging root cause ng pagkawala ng mga yaman ninyo. Paano ka dahan-dahang umangat? Nung nasa kolehiyo ko, marami akong pangarap eh. Naalala ko, nung ako ay nag-college kasi ako sa Menjola, tawid kalsada ng eskwelahan namin, may maliit na bookstore doon. Nakakita ako ng isang libro, binili ko yon pero hanggang ngayon hindi ko pa siya nababasa. Kaya ako siya binili, sa likod kasi nung libro, may nakasulat doon na talaga hanggang ngayon nasa puso ko. Sabi nung libro, are you living your dreams or just living your life? So tinanong ko sa sarili ko, teka, yung buhay ko ba, ito na ba talaga yung gusto kong buhay? O wala lang akong choice kundi mabuhay? Tapos naalala ko yung mga pangarap ko. So I started dreaming again. Pero one of the most important dreams that I ever had is, sabi ko, dapat pag ako nakatapos ng pag-aaral, si nanay tumigil na ng pagtatrabaho. Kasi alam mo, Chinky, mabuhay lang kami. Lahat ng pagkakakitaan pinasok niya. Nag-ahente ng lupa yan. Wow. Nagtitinda sa bakery yan. Nagtitinda ng 6:00 ng gabi yan. Tapos natatapos ng 2:00 ng madaling araw. Uuwi yan ng 3:00. Wow. Pero gigising ng 5:00, 6:00 yan para ipaghanda lang kami ng breakfast. Kami magkapatid. Kahit
masama pakiramdam yan, pero tuloy-tuloy ang ano niyan, ang pagsusumikap niyan. So sabi ko, kailangan si nanay tumigil ng paghahanap buhay pag ako nakapagtapos na. Yun nga lang, sad to say, hindi naman talaga ganun kadali para maabot ang pangarap mo, no? Dati ang mindset ko, kailangan ko lang mag-aral maigi, no? Para makakuha ko ng magandang trabaho, tsaka para si nanay, mapatigil ko ng paghahanap buhay. Pero upon graduation, na-realize ko, bukod sa mahirap humanap ng trabaho, hindi rin kalakihan ng sweldo. So that was the time na humanap ako ng ibang opportunity, ibang pagkakakitaan. Kahit anong negosyo, pinapasok ko. No? Hoping na, yun nga, ma-recover lahat ng nawala sa amin at makapagpundar muli. Ano ba yung natapos mo sa kolehiyo? Graduate ako ng computer management, major in graduate ako ng business management, major in computer application and information. Okay. Yung unang trabaho na pinasok mo, nagamit mo ba yung Well, inaral actually, mo? hindi ako naging empleyado ever. No? Okay. Nakakatuwa kasi when I was looking for a job, no, may namit akong isang tao. Sabi niya sa akin, June, if you really want to get rich, may 3 sikreto lang ang mayayaman. Sabi niya sa akin, first is never sell your time. Rich people are not selling their time. Magkano bentahan ng oras? Sabi niya sa akin, 40 pesos, 50 pesos. Isang oras. Hindi ka yayaman dyan. At saka ang mga mayayaman, they buy other people's time. You need to understand that time is directly proportional to income, sabi niya sa akin. So, hindi mo naman kaya magtrabaho ng 24 oras isang araw. Oo. Magiging limitado income mo. Diba? Kasi limitado yung working hours mo. Ang ginagawa ng mayayaman, they buy other people's time. Kaya sila yumayaman. Yung pangalawang sikreto, sabi niya sa akin, instead of selling your time, sell product instead. Ang mayayaman daw, produkto ang binibenta. Diba? At ang pinaka-importante, sabi niya sa akin, do not sell alone. You should use a business system. No, dahil ang mga mayayaman hindi lang basta nagbebenta. They used a business system. No, anong pinagkaiba nung pinakamayaman sa Pilipinas sa ang negosyo sapatos, doon sa nagbebenta lang ng mga sapatos sa kanyang kapitbahay, sa kanyang kaibigan. Parehas namang sapatos ang produkto. Kaya lang itong pinakamayaman na to, may sistemang ginagamit. Samantalang ito, sarili niya yung ginagamit niya. So, doon na. Naghanap ako ng iba't ibang negosyo. I was looking for different products and I was looking for what system can I use, no? Para yumaman. Yun. So, ano yung una mong pinasok? Diba? Out of all the products. Mukhang interesado si Christina. Nako, hindi na friend. Mukhang nakatali na ako sa ano ko, sa trabaho ko. So, may Sige. ganon. Sige. Eto rin, nung ako ay naghahanap ng negosyo, eto na. Sabi ko, if I have not to sell my time and I need to sell a product, anong produkto ibebenta ko? At anong sistema gagamitin ko? Ito yung na-introduce ako sa network marketing. No? Yung unang-unang kumpanya ko dyan sa Green Hills yung opisina. Sabi ko, ito, ang ganda ng produkto. Tapos may demand kasi wellness product. Ang daming mga health conscious ngayon. Tapos hindi ko na problema kung paano siya i-manufacture. Di ba? Paano dadalhin from abroad papunta sa Pilipinas. Di ko na problema packaging. Ang maganda pa nito, napakaganda ng system. Yung system is network marketing wherein maliit lang ang puhunan mo, hindi mo kailangan ng opisina, walang overhead expenses. Tapos ang business model is you use the product and you share. Di ba? So sabi ko, eto na siguro yung para sa akin. Magkano yung puhunan mo dati? That time, 14,000. Alam mo, yung 14,000 na yun, kinomisyon pa ng nanay ko yun sa pagbebenta ng lupa. Okay. No? Punta ako sa opisina. Wala akong kilala kasi usually sa mga ganyan negosyo, somebody must invite you. Dapat may sponsor ka. Ang sa akin, wala akong sponsor. Pagpunta ko doon, naghahanap ako. In fact, yung una kong nadaluhang seminar, hindi siya para sa mga guest, para na sa mga distributors. Yun yung distributors orientation nila. No? Pero dahil aggressive nga akong yumaman, at kinalimutan ko na yung pagiging empleyado, gusto ko talaga maging negosyante. Sige, lumaban ako. Bayad ako 14,000, no? Tapos tinrabaho ko siya. Doon ko rin na-realize, Chinky, Christina, na if you want to become financially successful pala, hindi mo lang kailangan ng opportunity. Ano kailangan mo? Kailangan mo maging tamang tao rin. Ang paniwala ko, financial success or success in any areas, there should be the synergy of the right opportunity and the right person. Ang problema maraming Pilipino, ang tinitingnan na lang tamang oportunidad Diba? Kaya ako mahirap kasi wala akong puhunan. Magkaroon lang ako ng puhunan. Makakapagsimula ako ng sarili kong negosyo. Pero pag nandun ka na,
matutuklasan mo hindi rin pala ganun kadali. Kasi ang unang-unang kailangan mo i-workout yung sarili mo. Kaya yung unang kumpanya ko na yon, parang naging ano ko lang siya, naging training ground ko lang siya. No, pero I really appreciate yung mga naituro sa akin ng mga So, ang unang tanong, nagtagumpay ka ba sa una mong pagsubok o hindi? Nagtagumpay ako dahil marami ako natutunan, pero when we talk about Income. yung income, hindi pa. Oo. Hindi pa. Ilang taong ka na nanatili sa kumpanya mo? Less than a year. Oh, sa isang less than a taon. year. So imagine mo, yun nga, yung kailangan maunawaan talaga natin, lalo na sa mga taong gusto sumubok sa anong klaseng negosyo, hindi lahat agad ay nagtatagumpay. Una, syempre, nadadapa, parang pag may bisikleta ba, nasusugatan, pero kailangan matuto kang tumayo at huwag kang umayaw. Pag sinabi nating nabigo ka, yung fail, actually hindi ka failure as a person. Pag tinignan mo yung word na fail, F-A-I-L, ang ibig sabihin yan, first attempt in learning. Okay? Sama. Oo, di ba? Yung parang F-A-I-L ang ibig sabihin ng mga kapatid, first attempt in learning. Kung ikaw ay nadapa, nahulog ka, ikaw nga unang pagsubok lang at kailangan matutunan mo dito. Ngayon, siguro ito yung tanong, di ba? So ngayon, nagnenegosyo ka na, di ba? Biglaan na lang may isa pang pagsubok o pagdagok ng iyong buhay, lalo nangyari sa iyong ina. Okay? Yeah, oo. Pero bago nating ipaalam yan sa mga nakikinig ngayon at nanonood kung anong pagsubok yan, ang oras na po ngayon ay 6:29 at magbabalik pa po ang Think Positive. Aksyon TV. Okay, 6:31 ng umaga at nagbabalik po ang Ching Positive. Kanina po, pinag-usapan po natin, may panauhin po tayo na si June Atlas. Siya po ay, dalawa sila magkakapatid, na buhay sila ng marangya. Pero may isang dagok na nangyari sa kanilang buhay. Nung 5 years old po siya, yumao kanyang ama at ang kanyang ina lang tumaguyod. At ang nangyari po, dahil sa kakulangan ng kaalaman sa pagpapatakbo ng negosyo, naubos po lahat ng kanyang kayamanan. At feeling niya talagang mayaman pa sila, pero nagulat na lang siya sa isang umaga nung mga bandang 10 years old siya. Nakita niya yung kanyang ina ay talagang depressed at gusto nang magpakamatay. Doon namulat ang kanyang katotohanan at kanyang isipan na hindi pala ganun ang buhay. So, simula noon talagang nangarap siya na iahon ulit ang kanyang pamilya sa kahirapan. Yan po sa katauhan po ng Ginoong June Atlas. Ngayon, June, 'di ba sinabi mo nangarap ka na gusto mo talagang itulungan ang iyong pamilya, especially ang iyong ina. Bigla na lang nagkaroon din ng isang karamdaman ng iyong ina? Yeah, oo. Nagkaroon siya ng renal kidney failure. No? Nag-fail yung dalawang kidney niya. Wow. And then, 2 years, nag-undergo siya ng medication. Labas-masok siya Dialysis sa hospital. yun? Hindi, prior dun sa dialysis niya, 2 years panay medication lang. Pero after 2 years, yun na, dinialysis na siya. Bago siya magkasakit, actually, may mga negosyo akong pinasok na kahit paano nakaipon ako. No, maganda yung income. Kaya nung nagkasakit siya, talagang nag-commit ako, kaming magkapatid, na papagamot natin si nanay. Ilalaban natin to hanggang saan makarating. No, in fact, naalala ko, Chinky, may doktor kaming pinuntahan. Lahat kasi sinubukan namin, pati mga alternative doctors. May doktor kaming pinuntahan, ang isang check-up ay 5,000. Wow. At kailangan namin bumalik every month, twice a month. No, pero nilaban namin yun. No, yun nga lang, dumating yung panahon na nasaid na ako Nasaid na ako. In fact, pero ito yung naging turning point ng buhay ko. Dito talaga ako mas naging agresibo. Kasi nung nasaid na ako, naalala ko noon, Tuesday, pagkatapos ng dialysis niya, pag uwi ko ng bahay, okay, kasi may asawa na ako during that time, hindi na kami magkasama sa bahay, sumakit ang kanyang tiyan. Tapos isinugod na siya ng sister ko sa ospital. And that time, kailangan niya mag-undergo ng immediate operation. But sad to say, talagang walang-wala na kami. Walang-wala na kami. Pinasok namin siya sa public hospital. That was the first ever na nagpunta siya sa public hospital. Sad to say, hindi na namin siya nailabas ng buhay. Wow. Sa totoo lang, hindi namin, kami magkapatid, hindi namin mapatawad yung sarili namin. Sabi namin, nagkamali ata tayo, ba't tayo naduwag? No, ba't hindi natin inilaban, di tayo nangutang, para madala siya sa private. Alam mo, nakakuha lang ako ng comfort dun sa pastor namin sa simbahan. Sabi niya, June, panahon niya na talaga. Ang kamatayan ay panawagan ng Diyos yan sa isang tao. Hindi mo mapipigilan yan. Pero in reality, yun, somehow,
napatawad ko ang sarili ko. Kasi alam ko, God's will na yon. Pero in reality, ilang kababayan natin ang namamatay kasi walang access sa magandang medical, Healthcare. di ba? Treatment. Kaya doon ko, naging wake-up call sa akin yon. Sabi ko, kailangan seryosohin ko ang buhay. Kasi pag hindi ko to seryoso,